It's about tithes and offerings. So, ano ba ang view natin sa tithes and offering? Tithes or pagbibigay, pagbabalik, pagdala ng ikapo natin sa Panginoon. Siguro may mga sometimes we are obliged to give our tithes. Kasi nga, 'di ba, kailangan din natin sa ating sambahan. And sometimes others will think it's an opportunity to give back sa Panginoon. So, depende yung kung anong conviction ng Holy Spirit. Amen po. Kung anong sinasabi ng banal na Espiritu sa iyo, Espiritu Santo sa iyo. But remember mga kapatid, once we are giving back our tenth or we are giving our offering, alam nyo ba na it's like you're declaring something. You are declaring that you trust God. You are trusting God. You are declaring, pinapakita mo na you are masunurin kang anak. You are a law-abiding citizen of heaven. Parang ganon, no? Kasi, bakit po? Diba sabi ng Panginoon sa Old Testament, sa Malakay 3:10, bring ye all tithes into the storehouse, that there may be food in my house. Ganon. So, even before, sinasabi na nadalhin mo ang iyong ikapo sa sambahan para may makain. So, when you give your tithes, you are partaking the mission of the Lord dito sa earth. Ano ba ang sinasabi? Diba? To spread the word of God, which is isa sa mission and mission ng Jesus Christ be lifted up. Yung i-share natin ang gospel. So, syempre of course, kailangan natin ng finances para magawa natin to. So, sinong magbibigay? Of course, to those who support the ministry of the Lord. So, tayong mga Kristiyano, tayong mga naniniwala at tayong mga anak ng Diyos na susuporta sa ministry. Sino pa nga ba ang susuporta? Di ba hindi naman parang pamilya lang. Sa pamilya, sino bang nagsusuportahan? Di ba ang pamilya? Ganon din po ang family of God. We are supporting, we are working in unity. In unity, in one love, in one spirit na ibahagi ang salita ng Panginoon. And then sinasabi po natin na we are declaring our trust sa Kanya. Kasi tingnan natin, kung minsan po, may mga times na nagda-doubt tayo, kumbaga, last na lang po ito, Lord, ano kaya ibibigay ko or hindi. Minsan naggaganon tayo. Wala nang, magpapadala ka pa sa Pilipinas, may nasakit pa sa Pinas. So parang, you have this doubt. But God is telling you, I will supply you all your needs. Hindi kita papabayaan, hindi kita gugutumin. Yun ang pangako ng Panginoon sa atin. So only trust me. Sabi ni Lord, trust me, be still, and know that I am your God. So, yun pang gustong ipahatid ng Panginoon sa atin. That, kaya sa pagbibigay, isipin natin na, Lord, wala man po ako, kulang man po maliit man lang po itong bibigay ko sa iyo, but this is given out of my love, out of my worship sa iyo. This is my act of worship sa iyo. So yun po ang gusto ni Lord. Kasi sa Kanya lahat to Actually sa Kanya lahat. Wala tayo nito kung wala siya. He doesn't need it. Hindi na kailangan ni Lord yun. Ano bang gusto ni Lord? Yung makita niya yung mga anak niyang naniniwala at sumusunod sa Kanya. Yun ang gusto ni Lord na i-develop sa atin. Yun ang gusto niyang makuha sa atin. Hindi yung natin, hindi yung kung anong mayroon tayo. And remember mga kapatid, di ba, minsan sabi nga, naririnig natin, minsan, napakahirap kung medyo, parang si coach ata yung dito. Yung minsan napapagpalaan tayo ng medyo malaki na, tapos parang napakahirap bitawan. And God is testing us, how are we going to manage yung sa mga maliliit na bagay until sa malaking bagay. And pinupurify niya tayo, riniredy niya tayo kung kaya ba natin humawak ng malaki. Because at the same time, God is teaching us to be a good steward.
Good steward ka ba sa maliit? Good steward ka ba sa malaki? So that's it. So mga kapatid, sa araw na ito, I am trying to, gusto ni Lord na mag-isip-isip tayo. Why I am giving? Why I am returning back? Why I am giving my tithes and offering? Na ano ba ang motibo ko? Kung ang motibo mo ay para sa kapurihan ng Panginoon, glory to God. Glory to God. Tandaan natin mga kapatid, we are not citizens in this world. We are citizens in heaven. And we need to invest what may heavenly value. Kaya nga po, lagi nating sinasabi sa ating gagawin, sa ating isipan, dapat may heavenly value. Because we are not in this world. We are just a passerby. Amen? So, sa araw na ito, I encourage you, even sa mga tao na nasa online, pakinggan niyo kung anong sinasabi ng banal na espiritu sa buhay niyo. Kung ano sinasabi, anong kinukonvict ng iyong puso. If God is telling to give you, to give now, to support the ministry, kung anumang church na mayroon kang, kung anong church involved ka, then this is the time to support. This is not about your pastor. This is not about the people in that church. But this is all about Him. It's all about God. So, mga kapatid, tayo po'y tumayo at ibigay po natin ang ating mga ikapo at mga handog para sa Panginoon.